Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po ay si Sister Margaret from Johnson ng Queen's Road Daughter Church sa Bacoor, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Biblia ng bilang kabanatang 19, talatang 20 hanggang 22 sa New King James Version. At ang pamagat ay The Natures of Uncleanness or ang kalikasan ng karumihan. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang pinagkaloob ninyo sa pagpapala. Humihingi po kami ng kapatawaran anumang nasabi o nagawa. Nagpapalinis po kami sa inyo ng aming mga puso't isipan at salita. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na espiritu upang mabigyan ng kaalaman, karunungan at pag-unawa upang mapahayag ang bawat nais ninyong ipaliwanag sa mga tagapakinig ng ating banal na salita. Tinataas po namin sa inyo ang papuri at pagsamba. Amen. Basahin po natin ang aklat ng bilang kabanatang 19, talatang 20 hanggang 22. Talatang 20. Ngunit ang taong mga magiging marumi ay hindi maglilinis ay hihiwalay sa taong yaon sa gitna ng kapulungan, sapagkat kaniyang inihawa ang santuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya, siya ay marumi. Talatang 21. At ito'y maging isang panatuntunan magpakilanman sa kanila, at yaong nawiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaba ng kanyang mga suot, at yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay maging marumi hanggang sa hapon. Talatang 22. At anumang hipuin ng taong marumi ay magiging marumi, at ang taong humipos niyon ay magiging marumi hanggang sa hapon. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Po'y dumako sa pagkabuod ng ating kabanatang 19, talatang 20 hanggang 22. Ang tinatalakay ng tubig na ginamit sa paglilinis ay sino man na humawak o nadikit sa patay na hayop o tao ay tinuturing ng madumi, at dapat siya'y dumaan sa ritual o pagsiseremonya ng paglilinis sa pamamagitan ng pagbisik ng tubig na ginagamit sa paglilinis, at dapat ito ay sundin ng magpakilanman. Ganon din sa taong na nagbibisik ay kanyang mga gamit ay na matuturing madumi rin, at siya ay dadaan sa ritual ng presensya ng paglilinis. Ang tubig na ginamit sa ritual o paglilinis ay may simbolo ng kapangyarihan o galing sa abo na sinunog na inalay sa hayop. Nabanggit sa mga nakaraang bersikulo, ang alay ng hayop ay sinunog sa paglilinis ng kasalanan sa Leviticus 15. Ang paglilinis na ito ay isang seremonya o retreat na nagpapahayag na para maging palagi tayo sa presensya ng pagkakadalo sa Panginoon at magsisi tayo sa anumang maling gawain. Isuko natin ating mga sarili sa Panginoon na tayo ay naligtas at naging malinis sa pagkakamatay ng ating Jesus Kristo sa krus. Pinasan ang lahat nating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Ganon din sa sinabi sa Isaiah 6 verse 5. Ganon din po sa Mateo 15. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig sa puso ng gagaling, at siya ay nakakahawa sa tao, sapagkat sa puso ng gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangalunya, pakikipaapi at pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan ng mga pamumusong, at ang mga bagay na ito ay nakakahawa sa tao. Datapwat kumain na hindi magugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Salamat sa salita ng Diyos. Purihin. Tayo muling manalangin. O kasalaba, Panginoong Diyos Ama, marami pong salamat sa inyong katuruan, sa inyong pagpapaunawa sa aming mga kaisipan. Gabayan mo niyo po kami ng inyong banal na espiritu sa anumang proyekto ng aming pamumuhay, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong pagpapala, Panginoon. Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa lagi.
Lagi po nating pagtinilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating kaunawan natin dito. Muli ninyo po kaming samahan bukas sa pagtinilay ng kanyang salita dito sa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo sa lahat ng Panginoon. Magandang umaga po.